Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Magandang umaga mga kabahagi! Welcome dito sa ating programang Pamumuno 2025 kung saan isang oras nating hihimayin ang mga adhikain, mga plataforma ng mga kumakandidato ngayong eleksyon. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Menyon. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Ayan. Alright, Met, pakilala mo na ang ating special guest for today. Yan, oo, bata ang I ating mga cannot wait kasama any ngayon. longer, Oo, pero mukhang hindi bata to pagdating sa mga pagtatalakay sa mga napapanahon na issue ng ating lipunan, ha? Mga kabahagi. Ang mga kasama natin ay isang youth leader, activist, lawyer, and the students' right defender. Yan, no? Yung mga nakikipaglaban sa mga karapatan ng mga estudyante. Graduate po siya ng Manila Science High School at nagtapos din sa Political Science from the University of the Philippines Diliman College of Social Sciences and Philosophy at nagtapos ng Law sa UP College of Law. Taong pong 2021, siya po ay napili bilang 38 UP Student Regent University of the Philippines and the current national spokesperson and at the same time po first nominee ng Kabataan Party List. Ang ating pong tinutukoy ay walang iba kundi si Attorney Renie Ko. Ayan. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga, Met and Ben. Maraming salamat sa napakainit na welcome dito sa Pamumuno 2025. We're honored to be here. Yes, Thank you very much. ayan, oo. At syempre po, karangalan po namin na maging bahagi kayo dito po sa ating programa ngayong araw na ito. And today, I cannot wait to ask our special guest for today. Kabataan po kayo, you're representing the youth today. Yes. No? At kitang-kita po namin sa anyo ninyo. Talagang kabataan talaga. No? Pero even the kabataan has a say on what is happening in the country today. In particular, itong recent arrest of the president, the former president, Rodrigo Roa Duterte. Ano po ba ang pananaw ng mga kabataan dito? Sa bahagi po ng kabataan, ang arrest ni Rodrigo Duterte na murderer, victimizer, and dictator, no, is a long time coming. No? So sa bahagi namin na biktima ng war on drugs, yung kapwa naming kaedaran, yung mga kaklase namin sa eskwelahan, yung mismong nakikita namin sa evening news pinapatay, no? Oo. Sila mismo yung nagsasabi na wag po, may test po ako bukas. Ito ang last words ni Kian de los Santos. Nababahala kami sa slaughter ng mamamayang Pilipino. And so for him to be held accountable, for justice to prevail, no, na kay tagal namin pinapanawagan ito since naupo po yung Kabataan Party List noong 2016 ay masipag ng siniwalat yung katotohanan, no, in-ensure na yung mga naratibo ng mga biktima yung nakalabas. Welcome namin ang arrest ni Rodrigo Duterte, but we know that this is a partial victory. Bale, mahaba pa ang laban. Ito ay aresto pa lang ng ICC, kakatapos nga lang ng pre-trial. Mahaba pa, may actual trial proper pa na mangyayari. Correct, Yes. So during that time ay kailangan magpatuloy na magpanawagan ang kabataan ng hustisya. If we recall, President Marcos actually said na they will not cooperate with the ICC. Yung fact of arrest ay ginawa lang nila because of their commitments with Interpol. Interpol, oo. Diba? So, Yeah. it's a way of skirting around supposedly yung international norms and responsibilities we'd have para ma-ensure yung protection ng humanity. So, we are always on guard. We welcome this partial victory, pero syempre, patuloy pa rin ipaglalaban hanggang makamit ang conviction ni Rodrigo Duterte. Tama po ba na isisi
sa Pangulo Marcos ang pagkaka-aresto ni Digong, Mr. Duterte. Is it proper that the blame should be on Marcos? Bakit po inaresto itong si former President Rodrigo Roa Duterte? Ang appreciation ko po dyan ay taong bayan ang sandal sa pagka-aresto ni Rodrigo Roa Duterte. So, we know that since 2017, ongoing na ang ICC investigation because the murders of the bloody war on drugs, war on terror, war on dissent ni Duterte ay libo-libo na ang pinatay at biktima. Even at that point ay nag-file na ng complaints in the ICC because as much as they tried to get accountability to our domestic justice system, makikita natin sa mga headlines, kung babalikan natin, 2016, incredibly fina-frustrate ng authorities yung justice system natin dito. They don't cooperate. It did not work. It Diba? did not work. Oo, it did not work. Dahil they won't cooperate with yung mga subpoenas ng courts. Correct. They won't provide the necessary information to the prosecution, etc. Tapos yung mga police na supposedly ay may punishment na kukuha for wrongful killings, no? Oo. Inire-assign lang sa ibang bahagi ng bansa, no? And ang takot natin is yung same tactics na ginawa nila sa Caloocan, for example, gagawin din nila kung saan man sila ma-assign. So, 2017, ongoing na yan. And noong 2019, umexit ng ICC ang Pilipinas dahil nakita ni Duterte na hindi niya mapipigil ang ICC investigation. It is out of his hands. Yeah, oo. And so, yung implementation ni Marcos nito, natali lang din yung kamay niya na yung mga complaints na sinimulan ng mga biktima, sinuportahan ng mga lawyers na patuloy na gumabay sa proseso ng pagkuha ng conviction, for example, NUPL, andyan din yung mga NGOs like Rise Up na umagapay sa mga biktima, magbigay ng kabuhayan and ensure may support, emotional support system sila throughout the entire process. Sila ang dapat, rather than isisi, ay ipagpupugay na i-press nila si Marcos na kailangan mag-cooperate with Interpol and then finally ay ma-execute yung warrant of arrest against Duterte. Attorney, what can you say about the asylum that Senator Bato is trying to push? Roque. Di ba, no? Oo. Roque, I should say. At saka yung iba pa. Even si Senator Bato na sinasabi na he is asking the help of the Senate para hindi siya ma-prosecute ma-arresto regarding ng this. Oo, ICC. ano ang Both masasabi? of them actually. Yeah. Oo. Thank you po for the question kasi may sagot po kami dyan. So, Oo. una, kay Bato, na ginagamit yung kanyang posisyon para magtago from pananagutan. Ang syempre sagot namin ay face the music. Umalis ka na sa kung saan ka nagtatago. And syempre, magpakita ka sa taong bayan na during his term as PNP chief ay pinadanak niya ang dugo, And ngayon na ang mga biktima nagsipag na hindi mapagod, hindi matakot Correct. sa panghingi ng accountability sa kanya. Ngayon siya naman ang takot. Ngayon siya ang desperado na maghanap ng tataguan. Akala ko po atapang na siya. Diba? Where is his Kasi bravado sasamahan now? naman niya eh. Huh? Willing naman siyang samahan si PRD sa Oo, diba? Eh di samahan Oo. niya. So- May warrant of arrest na hinahanda yung ICC, harapin niya. O di nasa na ang Face bravado the music, niya ika ngayon, nga. diba? Oo. Tama. Tapos actually Face the ngayon music. gusto ko lang po i-share ang comment natin officially ay dapat rather than ang Senate i-entertain yung kanyang request ay humarap ang Senado sa nakaambang na impeachment trial na dapat forthwith, 'di ba? Na kailangang iproseso. Ngayon tinatarget tayo ni Bato. Sinasabi niya kay Representative Raul Manuel in a recent statement, mag-senador ka daw muna. We see that as a way to belittle
young And affront leaders. to the kabataan. Okay. Yeah, 'di ba, na nagsasalita lang ng katotohanan, nagsasalita lang ng kung paano dapat yung panawagan ng taong bayan harapin niya at hindi niya pagtaguan. And yung kay Roque, syempre, ang comment namin, why is he running? Ay, naku. May ICC warrant Bakit of sa arrest ba tumatakbo? siya? Diba? Or even, may standing subpoena siya ng Congress Congress. sa kanyang Congress. involvement sa Pogo. Yeah. So, kung ano man yung involvement niya doon, and even kung ano man yung mahanap na involvement niya sa war on drugs, of which he defended ardently noong siya ay nasa posisyon during Duterte's term, face the music also. Huwag Ayun. kayong magtago. No? Oo. Harapin natin ang kabataan, ang taong bayan. Yan, okay. Si Roque naman, Oo. nagpapa-asylum. Yes, Hindi nagtatago. oo. Ay, pero Oo, magtatago pa din yun. Pagtatago pa Magtatago rin. siya. Yes. He's seeking protection eh. Yeah. Oo, kasi ang allegation niya ay may, May persecution sa kanya. Political Correct. persecution. Oo. Diba? Ang nangyayari, meron siyang mga signatures doon sa iba't ibang dokumento involving yung Pogo dito Correct. sa Pilipinas. Di harapin niya yon. Nako. No? Nasaan siya? Ba't hindi siya sumusulpot sa Kongreso? The Kabataan Yan. Party List is Oo. also a signatory to the impeachment case of Vice President Sara. Are you satisfied with how it's going on now in the Senate? Yung, hanggang ngayon, hindi nasisiyahan pa. po ba kayo na Hanggang ngayon, hindi pa mag-aantay po nabubuksan. tayo ng 5 buwan pa bago magkaroon ng trial? Yes. No, of course Tama. not. Ang sabi po ng rules of procedure na sinusunod dapat alinsunod sa impeachment complaints na nai-receive ng Senate ay that trial should immediately proceed forthwith. Forthwith. Oo. So, anong interpretation natin dyan, The Yes. moment na na-receive ng Senate yung complaints from the House of Representatives na ito'y inendorso na, Actually, 2/3 of the House of Representatives members endorsed it way beyond doon sa requirement More than ng 2/3 batas. po. Oo. Diba? Thus, what is the delay? Oo. Ang sinasabi nila ay hindi daw kasi naka-session, pero let me remind ang ating mga colleagues sa Senate na hindi kailangan naka-session para ipatawag ang impeachment trial. Ang kailangan willingness ng ating mga senator na panindigan ang pananagutan sa nawalang pondo under Sara Duterte's term. Attorney, as AVP. ano sa tingin niyo ang dahilan sa likod ng mga pagkakataong ganito na nahaharang ba or nade-delay ang pagpapatawag Sinasadyang delay. nila? Oo. Ha? Oo, Anong sa diba? tingin niyo ang dahilan? Kung titignan din natin historically, we are not strangers to how the Senate would move when it comes to impeachment complaints. We see ERAP na ganito rin yung nangyari, Yes, kay ma'am. Gloria din, etc. And even ngayon, napapasok tayong sa election, ang gusto atang unahin ng mga senador Opo. ay yung kanilang reputasyon and ensuring yung slot nila sa susunod na Congress rather Correct. than yung Their pagpapanagot, duty, responsibility. Yeah, rather Yan. than pagpapanagot Oo. sa mga officials that have betrayed public trust, Oo. na may hinaharap na charges of corruption. We say, bilang kabataan na unahin dapat yung pag-ensure pag-aalam kung asaan napunta ang pera ng taong bayan, pagsagot sa kung asan yung mga tanong tungkol dito, rather than yung sarili nilang popularity. Ayan, Alright, nako. Met? Na nakakatuwa At the first segment ay ang dami na nating mga malalaman na isyong natalakay. Pero promise you guys, mga kabahaging nanonood sa ating ngayon, mas marami pa kami mga intriguing issues na pag-uusapan sa pagpapatuloy. Pero magbe-break muna ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Eto, tanong ko lang since kayo ay talagang kumbaga kinatawa ng mga kabataan, ano pong masasabi nyo dito sa huling nangyari, kumbaga a certain issue with the youth, sa kaalaman nila regarding COMELEC.
'di ba? Oo, Ah, kasi yeah. sabi nga ito'y nagbigay ng isang malaking tanong, ha? Kung hindi alam ng mga kabataan ang COMELEC, posible na hindi sila bahagi ng nalalapit na halalan. Attorney, anong masasabi niyo po doon? Ano no, actually, I'd like to highlight a survey na ginawa sa Southeast Asia on civic engagement. Malalaman natin doon. I'm sure baka nakita nyo to online kahit papaano. Meron doong finding na 20% of Filipino youth are open daw to non-democratic rule. May ganun. Pero that's 20%. Ibig sabihin, mas malaki yung hindi. Yeah. But I'd like to highlight this statistic instead. More than 50% of youth in the Philippines are frustrated with the current system. And 70% of them are willing to join organizations to forward their socio-civic causes. Ano pong ibig sabihin nito? Disillusioned ang kabataan sa current system ngayon. It reflects doon sa mga disengagement nila with bureaucratic authorities, our state agencies, and yun nga po no na yung may ilang kabataan na hindi alam kung ano yung COMELEC and possibly so therefore paano siguro siya naka-register to vote, baka hindi. Marami pa rin kabataan na wini-welcome natin na mag-register to vote, Yes. exercise their right to suffrage, but hindi namin sila masisisi kung ang current system natin nila ngayon, no, pinumpukpok sila ng education system. Ang kaharap po ng kabataan ngayon, no, dinudumog sila ng requirements sa school. Every week, tatlo-tatlo yung papel na kailangan nilang gawin. Mag-aaral sila for 2 exams, no. In fact, may mga news pong lumabas na anxiety, tumataas, nagsaskyrocket yung depression, anxiety rates sa kabataan. Among because students. Yes. Lalo na sa oo. mga science high school, tulad ng Yes. sa iyo, Oo. no? Manila Science High Oo. School. Share Grabe. ko lang po, nung third year Oo. ko, 7 a.m. to 7 p.m. yung classes ko, no? Really? Yeah. Every day? oo, yes. High school oo. yan, ah. Third year po. Oh, ganon. third year. Yun yung Grabe. kinakaharap natin. Parang pero, college na. kung titignan natin yung, yung quality ng education na nakukuha namin, hindi masasabi na kalidad siya. International standards looking into yung paano nagper-perform yung kabataan dito sa Pilipinas, no? We're actually ranking pretty bottom doon sa iba't ibang bansa. So, Hala, kalokohan. our Hindi na nga tayo nakaalis dun eh. diba? Oo. Pagbabasa nga lang ng Ingles, 'di ba? Parang sa mga pag-aaral ay left behind ang mga estudyante, lalong-lalo na sa mga public schools. Yun. Oh. And so, ang tingin namin, education currently, no, is expensive, inaccessible, not quality. And that's why ang panawagan ng Kabataan Party List, no, that education should be free, quality, accessible, and it starts sa pagtataas ng budget. No? Ayun, Diba? budget. Naku. So, Ha? that's one of your proposals, Oo. to increase the budget sa education. Yes Education. po. Diba po? How about the curriculum? Yung curriculum. So, actually, kailangan nating tignan yung design ng curriculum natin. Sa college po, ay tinatanggal ang history and Filipino as required subjects at the collegiate level. Ako po, I'd like to maybe testify na even though tinuro ang Filipino and history ng high school, mas mataas yung appreciation niya pag college ka na. Pagka mas mataas na yung muwang mo and gusto nating ma-apply na siya sa iba't ibang endeavors. Ang aming panawagan, no, our curriculum, our education system should be nationalist, scientific, mass-oriented. At as we stand kasi, no, it is colonial, commercialized, repressive, na serving colonial interests. Parang pinoprogram tayo maging exploited labor sa ibang bansa when we could be serving here in the Philippines, no? Hindi mawalay sa pamilya, hindi mawalay sa support system natin, kasi may mga jobs readily available here na pwede nating tugunan para sa development ng bansa. Eh, wala. Wow. Diba? Oo. Alright. Yes. Kanina nabanggit ni attorney tungkol sa budget, Yeah. 'di ba, no? Isa sa mga malaking issue din na pinag-usapan, 'di ba, Tata Ben, is the confidential funds, no? Sa ating gobyerno, 'di ba? Lalong-lalo na ito ay iba ay nakukuha ng ibang ahensya na sinasabi hindi naman related talaga sa kung ano man yung purpose ng confidential funds.
What is your stand regarding this, attorney? Kami, no? And the Makabayan Bloc, which Kabataan Party List is under, ang stand namin ay dapat buwagin ang confidential funds. Ang confidential funds ay paraan lang para mangurakot, no? Yung spending na gagawin dito ay hindi transparent na mailahad sa gobyerno, sa taong bayan, and we're seeing this actually now, 'di ba, kay VP Sara. Kung nakita natin, 'di ba, ano yung mga disbursement vouchers saan naka-issue sa kanila? Kani-kanino, 'di ba, may mga Mary Grace Piatos, kung ano-anong pangalan. How can we trust yung proper disbursement ng confidential funds when kay Sara nga, no, parang 600 million confidential funds, tas kay Marcos may 4 billion na confidential funds. We're very worried about that. Yung mga gantong pondo, dapat sa edukasyon na lang. Education, according to the Constitution, should have the highest budgetary priority. Pero, right now, hindi ito yung may pinakamataas na allotment ng budget. We're actually very far from the international standard of 6% ng GDP ng bansa ay dapat naka-allot sa education budget. Currently, sa atin, nasa 3% lang. 3% lang. Kalahati. Diba? That's not Wala pa. even the regional standard of 4% in Southeast Asia. So that's why we're lagging in education, no? That's why yung education na binibigay natin sa kabataan ay ramdam ng kabataan kulang yung classrooms, kulang yung binibigay na gabay para maging holistically developed ang kabataan. Yes. Yun ang panawagan namin. Kulang pa nga ng mga principal sa mga eskwela. Yes, 'di ba? Parang ano yung Most statistic? public schools have no principals. OICs lang. OIC. Oh my Diba? God. Yeah. Paano yun? OIC. Paano magagabayan yung kabataan? That's correct. Anyway, gusto ko lang pumunta dun sa... You just came from Palawan, di ba? Yes, And ano nakita nyo doon? Anong sinasabi ng taong bayan doon sa pagkakalbo ng kanilang mga kagubatan because of this mining industry? They're very, How serious is the situation there? it's very serious and they're very alarmed. Nagalak kami na ang mga tao doon ay aware, no, sa pangamba ng destructive mining practices na nagpo-proliferate sa Palawan, no. It came to a point nga, no, na ang mga kabataan doon mismo yung nagsasabi ang unang-unang issue nila ay pagmimina. Siguro sa level ng education, unahin ko na po, no, na ramdam nila na panganib sa buhay nila yung pagmimina, na may mga iba't ibang quarry na ginagawa, pagka bumaha ay hindi sila makatawid, wala ngang mga buildings na pwede nilang sampahan kung in case may flooding, hindi sila makafocus sa pag-aaral dahil may moratorium yung mining further mining applications. Activities there. Yes, and then yung existing mining licenses na meron doon ay may some level of expiration. Binibilisan nila yung pagmimina. So all day nila ginagawa. Hindi makafocus yung kabataan sa pag-aaral. Kasi ang ingay daw. All day ay yung constant ingay ng Tunog ng mining. makina. Oo. So, hindi na makapag-aral ng kabataan doon. So, actually, aside from the landslides, aside yung kwalbo ng kalikasan, ang kabataan doon, aware na currently, hindi nakakatulong yung mining sa kanila. Naglalagay ng mga band-aid solutions para lang tumahimik ang kabataan. Naku, talaga. Let's not go far. Let us not go far from Metro Manila. Ganun na po kaseryoso ang problema sa kalikasan dun sa Palawan. Yes. Pero dito po sa Gawing Rizal, Yan Yes. din. where we have this Geo Reserve Yes, yung Masungi. Foundation, Oo. the Masungi Yes. Geo Reserve is being threatened of being eased out already Yes. Da. Oo. by the DENR, and we do Yes. not know who's going to change or who to replace them. At nakaamba po yung panganib na po pwede mangyari sa lower level dito po sa atin, no? Ang Kabataan Party List, actually, we are an advocate for the
continuing preservation and conservation of the environment through the Masungi Georeserve. We have filed resolutions, kino-question no, yung paghihimasok dito ng DENR, ng iba't ibang mga paramilitary groups, Yes. and supporting yung endeavor ng Georeserve itself para ma-ensure na yung kalikasan natin, no, essentially the trees, the ecosystem Correct. there Opo. are preserved. But right now, no, yung license, no, or essentially agreement, sinathreaten na tanggalin. Actually, gusto nilang matanggal na. So, Actually, it's going to be replaced Yes. already. Tatanggalin na nga po. exactly, Oo, no? oo. So, kami, nababahala kami doon. That plus yung napakadaming reclamation na ginagawa, Opo. destroying the coral reefs of the Manila Bay and beyond, no? Yan, oo. Lahat yon ay destructive sa ating environment. Ang Marcos administration should be on the side of the environmental defenders, should be on the side of the future of the youth, and not for just immediate profit. Correct. Alright. Mga... Nabanggit ngayon sa Manila na yon, di ba? Nako, No? etong Ngayon, grabe na nakakatakot. yung mga dyan, Manila, Etong Manila. nakakatakot. Oh. Pagka natanggal yung protection, nagbibigay ng protection dyan sa Upper Marikina River po ba yun? No? Nako. Pagka natanggal po yun, wala nang magbibigay ng protection. Baha. And then, tuloy-tuloy po Matindi yung na ang pagbaha. Manila Bay Rehabilitation. Yes. Magkaroon ng disaster. Magsasalubong Wala Panginoon. na. Diba? Baga I wala know, nang I lalabasan. cannot imagine myself Wala already. nang lalabasan ng Ako po, tubig. taga no? Malabon po ako. So, Oh. Eh di lalong yes, Baha Magkatabi. capital of Ayun. NCR kami. Opo. Actually, magkakatabi kami nila tatabin. We're only in Caloocan. Amin po yung C3. Oo. Yung kahabaan ng C3 sa amin yun, ni tatabin. Oo. Kami naman, kaya binaha kami last year dun sa Cristina. And this is the danger Yes, there, yes. Rene, no? If Wala magpatuloy na yung eh. reclamation. Correct, And yung pagka nagpatuloy. Yes, and yung Yeah. quarrying. And the quarrying in the Upper Marikina River. Exactly. Oh, Yan. this is Oo, very mahirap. very dangerous. Eh, yun talaga. nga lang, Scientists ano are eh. calling the attention of the government against this, no? Yung pagtanggal po sa Masungi Georeserve, at the same time even the Manila Bay Reclamation Project. Yeah, sabi nga nila, di ba, by 2030, baka mga cities Opo. natin dito lubog na. Kaya ba- There is a climate crisis right now in the Ang Philippines. masakit to dito mga kasama po ni Pangulong Marcos sa mga nabigyan ng mga license to do rehabilitation Naku po, projects exactly. Kaya pala. in the Manila Bay area. Anyway, tignan po natin ang ibang mga issues for the kabataan party list is involved Correct, here. oo. Marami pa po tayong mga pag-uusapan po At dito. syempre, mga issues din na talagang makikinabang ang mga kabataan. No? Yan po ay iba pang mga tatalakayin namin ha, sa pagpapatuloy ng Pamumuno 2025. Magbe-break muna kami ulit. Okay? Walang bibitiw, tutok lamang sa Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. So, Tata Ben, eto, tanungin lang natin, bilang, pa rin, kinatawan pa rin, ng mga kabataan, again, wag kalimutan ang kabataan party list, And soon to be member of Yan. Congress. Oo. Isama mo na doon, di ba? Oo. Isang congresswoman. We're working hard for that to be a reality. Renee ko. Eto, attorney, tanong lang natin, isa sa mga, ng mga kabataan ngayon is, dahil sa bilis ng access nila, pagdating sa internet, andyan yung mga, kung saan napapahamak din sila. 'Di ba? O yung may mga sinatawag tayong mga sexual exploitation, yung iba mga mura talagang edad, ay nagiging biktima nito. Yung iba naman, sa cyberbullying, at yung iba nga sabi, ayaw na nilang pumasok, nahihiya sila, nasisira ang kanilang kinabukasan. Ano po ang masasabi nyo at ano yung plano nyo na if in case kayo po ay makapwesto sa Kongreso, ano yung magagawa ng Kabataan Party List para proteksyonan sila? Agenda 10 actually ng Kabataan Party List for the coming 20th Congress ay pagsugpo sa diskriminasyon batay sa kasarian. At nandiyan yung pagkilala namin na unfortunately, tayo yung capital ng child sexual sexual abuse and exploitation materials na tawag sa CSAM.
ng mundo, no? Foreigners, Philippines is the capital? yes, My oo. goodness. Maraki yung attention na binibigay ng international community sa proliferation of these materials, not only in our country, pero ito ini-export, no? At accessible sa ibang bansa. Napapanganib ang mga kabataan. In fact, parang yung mga kababaihan, no? Parang ang statistic is some 1 out of 4 young women face, no? Harassment, sexual harassment at a very young age. So, ang mga panukala natin ay strengthen, pagbantayan yung implementation ng existing laws, no, na nagbabattle dito. Nandiyan yung Anti-Child Abuse Act, andyan nga yung bagong Safe Spaces Act, no, and even yung yung nagsistrengthen ng ating mental health law na kamakailan lang ay na-assign. Other than syempre strengthening, then we're working with and implementing programs para maging support system ng mga kabataan sa kahirapan ng gantong klaseng online setup. Nandyan yung we're working with Cyber Guardians, isa siyang NGO na ang kanyang advokasya talaga ay ensure yung safety ng kabataan sa cyberspace. No? Ito through education na alam dapat ng kabataan kung ano yung safe spaces nila, saan hindi. And then ano yung warning signs, no? Pagka sila ay under attack or under threat. And syempre, i-capacitate yung kabataan na to fight back. Kung may na-face na harassment, ay pwedeng may legal recourses dyan, no? We can pursue them ng sama-sama. And even, no, mag-set up ng mga emotional and psychological support systems para maramdaman nila, and hindi kasi sila mag-isa sa laban. Marami tayo dyan. How about sex education in the schools? Is that approved with you? Yes po, kami po ay we support, no, yung comprehensive sexuality education in schools, but also yung pag-implement talaga ng reproductive health and pagbigay buhay doon sa paano ito i-ensure na ang kabataan ay napapangalagaan. Ang problem po kasi, no, when you avoid a conversation, the youth, kapag napupunta sila sa sitwasyon na may maaring mangyari, hindi nila alam ang gagawin. Paano po protektahan ng mga kabataan ang sarili nila, lalo na kabataan, kababaihan, kung hindi nila alam kung ano nangyayari. And that's why teenage pregnancy rates are really high in the Philippines. In fact, kapag magko-consult po kami sa SK, yun ang lagi nilang unang sasabihin. Mataas po ang teenage pregnancy rates dito. And kaya, ang endeavors talaga sa amin, no, merong pagsagot on education and even recourses on health, no? Dapat may iba't ibang resources, materials na nariyan para maprotektahan ng kabataan ng sarili nila. But also, age-appropriate education should be provided. We take reservation doon sa sinabi ni President Marcos, no, yung parang the sexuality education will teach youth to masturbate at a very young age. Hindi naman yun Hindi yung yun. laman. Hindi yun ang Marami laman. pang aspeto actually. Yeah. Oo. And age-appropriate, no, yung ibibigay na pagtuturo. So, therefore, we continue yung advocacy namin that the youth, bahagi ng holistic development niya, ay dapat alam niya yung lahat ng facets ng kalusugan niya. And hindi siya mapupunta sa mga mapapanganib na posisyon na hindi niya alam kung anong gagawin or napapasok. And may different instances of prevention that are accessible to them. Eto, Rene, attorney. Yes. Ako. Bata pa kayo. No? Pero alam ko pong, alam na ninyo kung ano ang nangyayari sa mga kanayunan. Alam na ninyo nangyayari dito sa kabihasnan and so on and so forth. Especially in terms of the prices of agricultural products. Yes. Siguro hindi, namamalengke po ba kayo? Yes po. Namamalengke rin po kayo? Opo. Ang gawain po namin, no, kaming essentially team na nasa Kabataan Party List ay kami yung nagluluto para sa isa't isa. Marunong po kayo magluto? Oo. Ang favorite kong tulutuin, sinigang. Ay, Okay, pagkain ngayon. Pinoy talaga. Ang concern po natin ngayon ay sobra na po ang pagtaas ng mga bilihin.
hindi po tumataas po ang sweldo ng mga manggagawa. Worst, mga bagong graduates, hindi po sila nakakahanap ng trabaho. Yan, oo. And napupunta pa po sila sa mga areas where there is scamming. Nagiging biktima po sila ng mga foreign nationals. Tama. So anong nakikita po ni Judy? How can the kabataan participate in developing solutions to problems like prices? Mukhang ang pamahalaan po natin wala ng control sa pagpapresyo ng mga this is a pangunahing bilihin. Tama. We talk about gasoline, we talk about rice, we talk about tomato and so on and so forth. Bakit po parang wala na pong control, wala nang kapangyarihan ang ating gobyerno na pamahalaan ito? Please. Okay. So, unfortunately, no, tama na ang taas-taas ng presyo ng bilihin. Ang may kahirapan na nakukuha diyan ay mga pamilyang Pilipino, mga kabataan na papuwersang mag-drop out dahil wala namang pambili ng araw-araw na pangangailangan at ang napapuwersa sila i-cut yung expenses on tuition. Mga pamilyang Pilipino, especially no sa mga kanayunan, no, may mga naririnig tayong kwento, no, na may mga magsasaka daw, trigger warning, nagpakamatay. Oo nga po. Sabi ni Calio ni Montemayor yan. Oo, 'di ba? Dahil sa kahirapan, they're forced kasi to sell yung dapat naka-allot din sa kanilang pagkain para lang makakuha ng konting kita. Hindi dapat yun yung sitwasyon. We're an agricultural country. We're actually an archipelagic country, but yung pinaka naghihirap na sektor, magsasaka, mangingisda. Hindi yun tama. And so, anong kailangan gawin, no? Prices should be lowered. And therefore, ano bang parang pinaka-immediate na pwedeng gawin? Yung VAT, yung 12% VAT on basic goods and services, fuel, rice, Tanggalin. goods, tanggalin yan. Oo. No? And actually, yung taxes natin, bakit ang binaburden nito ay yung mga ordinaryong aping naghihirap na mamamayang Pilipino? Rene, Ngayon po- Rene, if I may butt in for a while, no? Matagal na natin nadidinig yan. Even from lawmakers. Mukhang nagsawa na nga yata sila sa pagsasabi na ito dapat daw gawin natin, dapat gawin ng gobyerno. But it does not happen. What could be done? Ano ba sa tingin mo ang dapat to dito? VAT, on the VAT, yung mga taxes. Ayaw galawin ng gobyerno natin yan. Ayaw galawin ang presyo na tinakda ng mga malalaking negosyante. Kapitalista. No. What should we do as a people or mga kabataan? Tayo. I'm part of the kabataan muna. Young at heart ka ba tayo? Yan ang arte. Anyway, go. To be frank, no, alam namin yan sa loob ng sistema, yung ngayong tatlong makabayan congressmen and women, maliit na minority yan sa 300 plus House of Yes. Representatives Opo, members. Walang makabayan block sa sa senators ngayon. There's only so much to be done when it comes to legislature kung walang on-ground pressure na malakas, malawak, na nagsasandal, no, sa ating mga tao sa posisyon na ibahin ang desisyon. Hindi unahin ang profit of businessmen, of corporations, na hindi unahin yung tax cuts sa kanila, pero unahin yung pagpapaginhawa sa mamayang Pilipino. Ang kailangan then, therefore, no, malakihang pagkilos ng mga mamayang Pilipino, ang mga kabataan, no, na aware na yung future nila at stake. Can we allow yung endless, no, proliferation of profit making, profit prioritizing versus yung welfare ng mga sectors? Kami mismo yung pag lumalabas sa kalsada, sa mga pagkilos, kami mismo sa pagpa-file ng mga resolutions para paimbestigahan yung iba't ibang anomalya sa gobyerno, kami mismo sa schools, no, kami po, we're in touch with student councils, publications, SKs. Kung lahat tayo ay magkaisang na kumilos, lahat tayo, yung campaigns natin, magko-converge siya into one goal, which is dapat unahin yung kapakanan ng mga sektor, hindi yung mga
malalaking negosyante, hindi yung mga malalaking may Panginoong may lupa. May makikita tayong pagbabago. No? Pero pagka Okay. ginawa po ninyo yung attorney, pagbibintangan na naman po kayo mga rebelde. mga ano pa, mga aktivista, mga kumokontra. Di ba? Okay. Gusto ko lang, siguro, ngayon, International Working Women's Month. I think this is a timely conversation Yes. to have. 100 years ago, women were not allowed to vote. 100 years ago, women were not allowed to work. But it is yung pagrarally, pagkikilos ng kababaihan that allowed these rights to be won. Yes. With due respect to everyone na nagbabato ng putik sa mga aktivista, sa mga nagrarally, lahat ng mga karapatan na meron tayo ngayon, ine-enjoy natin. Nakamit lang natin yan dahil kumilos ang mga mamamayan na hindi ine-enjoy ang mga karapatan na to. Ngayon, naghihirap tayo. Paulit-ulit na inuuna ng mga political dynasties, yung mga interest nila in local government. In national government, hindi kinokontrol yung presyo ng mga bilihin, patuloy na binubuwisan ang mamamayan, yung edukasyon nasa backseat of priorities. Hindi pwedeng yung mga karapatan natin na nariyan, parang lantay lang nating hinahayaang mawala. Dapat aktibo natin na pinoprotektahan siya, pinapalawak siya, at mangyayari lang yon kung lahat tayo kikilos. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. I already have here several questions, pero Tata Ben, mas maganda bigandaan muna natin yung matinding tanong natin sa ating guest for today. Pero bago niyan, Ha? Met, Oh, happy ano birthday yun? muna. Uy, Happy kanina, birthday muna kay magpapapansin? Aldrin Santiago. Ayun. Kasama po natin dito yan. And Magpapapansin si Aldrin. Droylin Napay, kapatid ng kasama po natin sa Technical Wow, hello Department. po. And of Oo. course, talagang masugid nating taga-subaybay, Melissa Galindez. Birthday po Birthday na din. Ma'am Melissa, happy Ma'am Melissa, happy birthday birthday po. po. Ayan. Ma'am Renee. Ayan. It's about time that you tell us, bakit kayo po ang iboboto na maging kongresista, first nominee ng Kabataan Party List? Sabihin po ninyo sa ating mga kababayan po ngayon, bakit kayo ang iboboto? Usapin niyo sila. Ang kabataan, tayo, no? Ang pag-asa ng bayan, sabi ni Gat Jose Rizal. Tayo ang tagamana ng kinabukasan. Napakaraming issue ang nakikita natin na ang madedehado ay ang mga buhay hindi lang natin, ng susunod na henerasyon, at mga pamilya natin ngayon na kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo, ng kanin, ng pagkain, na patuloy na maliit ang sahod ng mga manggagawa, na tayo naghirap para sa ating mga college degrees or even yung pag-graduate, pero ang isusukli lang sa atin ay ipapadala tayo sa ibang bansa, no? Mawawalay sa pamilya at hindi makakasali sa pag-unlad ng Pilipinas. Ito ba ang kinabukasang gusto natin? O gusto natin ng alternatibong politika na tayo mismo, kasama ang mga sektor, ang mamuno at mapaglaban, no, sa loob ng Kongreso at hindi lang sa gobyerno pero sa buong bayan. Kaya po nating dapat suportahan ang Kabataan Party List dahil sa 18 years niyang in Congress, tayo ang tunay na tatanging boses ng kabataan sa Kongreso. Ang ating interes sa edukasyon na dapat libre, de kalidad at abot kamay, ang uunahin na maisabatas at ang polisiya ay mapunta sa direksyon na para sa gantong klaseng edukasyon at ang kabuhayan ng mamamayan na ang sahod dapat national living wage ng 1,200 at hindi barya-barya yung nakukuha. Ang agenda number 3 na pambansang soberanya ay maprotektahan at hindi tayo yung nasa dihado ng military skirmishes in US, in China. Nasa 10-point youth agenda para sa papuntang 2025 ang dapat nating pagkaisahan para ang kinabukasan na alternatibong politika ay maisulong natin at para ang kapakanan naman natin, taong bayan naman, ang mauna. Hindi ang mga interes
ng mga negosyante, ng mga mayayaman, ng mga political dynasties, ng mga korporasyon na sa haba-haba ng kasaysayan ng Pilipinas ay ang inuuna. Tama na yung sistemang naka-backseat lang tayo. Deserve natin ng kinabukasang atin. So, sana masuportahan ninyo ang Kabataan Party List, ang 10-point youth agenda. Sumali kayo sa Kabataan Party List. May sign-up links po kami sa aming Facebook page. And sana po ay magkita-kita tayo sa iba't ibang larangan ng pamumuno sa loob ng eskwelahan, sa komunidad, sa national level, no? Paano natin papalitawin yung boses natin dapat litaw sa kung paano ang pamumunong bulok ngayon magbago na. Wow! Galing O, naman. diba? Parang Ayan, convinced din kompleto. ako. Kompleto ang kanyang mga... Pwede ba? Election na? Election na. Hindi. Attorney Renee, eto Anong pa. number? Ha? Number 4. Number Oh, 4 number sa four. Kabataan Party List. Ayan. Eto, attorney, gamit tayo ng 3 salita, no? Na tutugon dito, ha? Sa isang pahayag na ito. Sa pagkumpleto sa pahayag na ang Kabataan Party List ay ang sa 3 salita. Ayan. Una, natatanging boses Aha. ng kabataan. Wow, ayan ha. Una, no? Okay? Natatanging Natatanging. boses, okay? Ng kabataan. Tatlo na. Oo. Actually, medyo na-break ko 4 yun. Oo. Oo. Ayun, so ang natatangi, kaya ito lang, no? Para sa mga youth natin na lahat ng concerns ninyo ay matutugunan. 'Di ba, no? Tama. Kaya huwag kalimutan ang Kabataan Party List. Okay, shout out na rin natin ito. Ha, para sa mga nanonood sa atin, hello po sa inyo. Kay Janjan, kay Maria Bettina Cruz Villanueva, Sofia Rojas, Mary Rose Finalia, Bong Signo, syempre ang ating birthday celebrator, Aldrin Santiago, at si Donna Marino Val, Go Attorney, Laban Kabataan, sabi ni Donna. Of course, ang lagi rin palang nakakalimutan ko pero nakamonitor lagi sa atin si Mr. Angelo Redaha. Hello po sa inyo. At si dito, meron question, si Fiana Sweet Ferrer. Sabi niya, hi po attorney, dapat po bang i-romanticize ang kwento ng isang kabataang Pilipino nagtatrabaho sa murang edad, para mabuhay? Tapos, Child labor. meron siyang tanong, paano niyo po tutugunan ang child labor? Ayan. Hindi, no? Dapat hindi romanticized yung bata na dapat nasa paaralan. Oo. Dapat nag-aaral. Pero sa hirap ng buhay, wala silang pantustos ng tuition niya. Even puwersadong maging breadwinner. Dahil hindi sapat yung sahod ng kanyang magulang, ay nasa pagawaan, nasa nagtrabahante siya, etc. Yan. So, ang dapat mangyari ay ang sahod taas. Yung mga magulang dito trabaho, dapat sapat yung kanilang sahod para sa pamilya. And ang kabataan, ang edukasyon libre, de kalidad, abot kamay. This is our first agenda ng 10-point youth agenda. Yes. Dito lamang po sa ating bansa yata, Attorney Renee, ang workers have to beg for their minimum wage. Exactly. Pero Bakit po ganun? kasi currently, no, ito ay actually trend sa developing world na ang sahod ng mga nasa developing world sobrang baba, so that we are easily bought by foreign corporations at a cheap price. Ang labas ay hirap na hirap tayong mamuhay. Yung kanilang surplus goods, pwersadong binibenta sa atin, and hindi maka-keep up yung development ng bansa natin doon sa industrialized countries of the developed world. So, Yeah. ang dapat magyari ay hindi natin dapat nakaangkla yung standards natin sa kung ano man ang gusto nila. Unahin natin dito sa bakuran natin, may industriya tayong dapat tumatayo mag-isa. Tapos yung nag-o-offer ng trabaho para sa mga mamamayang Pilipino, sa kabataan na naririto, na living wage yung ino-offer, 1,200. Yes. Dito natin makakawala sa chains ng foreign countries that
pinipilit na kontrolin yung presyo ng ating wages for their benefit. Correct. Ayan. Alright. Okay, Nako, sige. ang dami po. Meron pang pa-shout Dami out akong dito. natutunan ngayon Correct, ha? Kahit sabihin mo mga Kabataan bata. mo yun. Yeah, Oo. request niyo po kami ulit. Oo. Mas yeah, maraming yeah. idea sa mga youth natin. That is the reason. 'Di ba, no? By the way, ito kahapon pa palang nagpapabate. Pa-shout out po sa mga parents, ha? Ni Sir Ram Malonzo na nanonood sa atin lagi. Oh, Si Sir nanonood. Danny Malonzo and to Ai Malonzo. Ayan. Gayon din kay Uno Maki and Karen Mendoza Pama ng Caloocan. Nanonood din lagi. Grabe na talaga ito. Ano? Thank you very much for watching. Yeah. Okay. So, attorney, thank you very much sa oras na binigay niyo po dito sa ating programa. Marami talaga kaming natutunan kahit kami ay matanda na ni Tata Ben. Diba, Konti lang. no? Konti lang. Konti lang. Oo, Konti young lang. at heart tayo lahat. Kaya dapat youth vote for kabataan. Yan. Oh, ayan, number Oo. 4. Okay, so acknowledge natin, no? Bago tayo tuloy magpaalam, ang syempre mga kaagapay natin sa production, nandiyan po ang head natin si Miss Ann Go, of course our manager Mr. Ram Alonso, nandito na rin si Karil, dito mismo sa booth natin, nag-a-assist. Of course, nandyan si John Serge Magat and kay Fiona Sweet Ferrer sa production din po yan. Ayan. So, Tata Ben, ikaw na para sa mga Mga OJTs. technical department naman ho natin, maraming salamat sa ating technical director, si Engineer Dave. Thank you very much. Aha. Ganon din po sa mga estudyante po natin from LPU, TUP, Joshua Seda sa technical department. Adamson, FEU, CEU, UST, nandyan si Karil. Taga UST po ito yan. Yung bahala po siya sa mga kabataan sa UST. Attorney, ha? At UDM, John Serge Bagat, one of our researchers and students from NCST and UCC. All of them are here and Yes. ready to vote. Salamat kabataan. Ayan. Yan. Pasalamat So, din tayo sa nagkasama ni attorney na nagbisita sa atin dito. Oh, si Diba? Mr. Neo Aizon. Ayan. Sir Nia, thank Mr. you very Aiza, much. Thank you very much. Okay. So, attorney, thank you Uh-huh. very much po. It was our honor to have you with us, and we hope for the best Good for luck you. po. Good luck in your campaign, and see you in Congress. Maraming salamat po muli sa pagkikita muli ng kabataan kung saan man tayo magpunta at maraming salamat sa pag-tune in sa Pamumuno 2025. Thank you very Okay, much. so isa na naman pong oras na malamang talakayan ang inyo pong nasaksihan dito sa Pamumuno 2025. Asahan ho natin, no? Sa final day natin tomorrow for this week, ha? Ay makakasama namin kayo dahil Friday na naman bukas. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, kabahagi po ninyo sa tweet winner, Ben Paipon po sa ating Pamumuno 2025. Bye! Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.